So hello mga kulit shop, ayan nakuha na natin si Altis ano. Ito, iwanan muna natin tong ating sasakyan na si Crosswind dito sa garahe. Ito lang muna yung gagamitin natin pang service sa araw na ito. So hello mga kulit shop, ayan isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, gaya na nakita natin kanina, gamit ko po si Altis ngayon ano. At nakuha na natin sa Dalian. So kung matatandaan nyo ay ipinagawa natin to ng susi dahil nawala nga po yung susi na dalawa ng aking kapatid. So happen lang po kasi talaga na nawala yung susi ano. And then yung bangga nga po at saka yung ilaw ay ipinagawa na rin natin ano. Gumastos ulit tayo ng 12,000 pesos para sa dalawang panel, tig 3,000. And then 4,500 po sa isang headlight. So isang part lang yung naipagawa natin na headlight kasi medyo mahal. Okay pa naman yung kabila, kaya lang medyo magkaiba yung mata ng ating sasakyan ano. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging outcome nung pagpapapintura natin at pagpapagawa ng ilaw. So ito muna yung ginamit natin guys para hindi natin ilabas sa garahe yung ating Crosswind. And then iniunti-unti na nga po natin itong maiayos. Kagabi po ay unti-unti ko na siyang pinunasan kasi nga po siya ay na-stock ng 6 months. Ayan, na-stock siya ng 6 months and then nagkaroon ng mga amag-amag yung mga upholstery, yung mga upuan. Pero ngayon, ayan, pahiran na natin ng Microtech Sun Shield, no? Kahit pa paano ay kintab-kintab na yung mga sidings niya, tsaka yung mga panel niya sa loob, ano? Ayan, nalinis na natin. So, ang lilinisin na lang naman natin, guys, is yung mga fabric, madudumi. Kailangan siyang i-detail. Kaya lang medyo mahal yung detailing. Kaya ang gagawin natin is foam cleaner. Ito, meron akong biniling foam cleaner galing sa DIY. Ayan, so tetestingin natin kung makakalinis ng upuan at ng mga siding. Ayan, so guys, ito yung maganda sa Matic talaga ngayon. Ang mga ganitong traffic, isang paa lang naman yung ginagamit mo, edi magaan i-drive ano. Tapos preno-preno ka lang tulad niyan. Hindi ako sanay gumamit ng Matic guys talaga, sa totoo lang. Mas gusto ko yung manual. Kaya lang ito, hindi ko alam kung paano yung feeling no? Iba yung feeling na nakamatic ka pala talaga. Sobrang gaan i-drive. Para ka lang naglalaro ng bump car. Tapos ayan, maabante na ng kusa. Tanggalin mo lang yung paa mo sa preno. Maabante ng kusa. Hindi ka na nagkapatitimpla-timpla ng clutch. So yun ang advantage sa mga traffic. Kasi dati naranasan kong mag-drive ng Crosswind natin sa Manila, no? Sobrang traffic. Yung parang isang ruler pa lang yung iuusad mo, titigil na naman. Tapos another gano'n naman. Parang sumakit yung binti ko no? Tumigas yung muscle ko sa binti. Kaya hindi naman never, kaya hanggat may iwasan nating mag-drive sa Manila, nagbabiyahe na lang tayo kasi mas komportable talaga na magbiyahe lang, no? Yung time nga lang kung nagmamadali ka medyo magagahol ka sa traffic, pero yung pagod, no? Nakakapagod mag-drive, kaya nauso talaga yung mga Matic. So habang traffic guys, pakita ko sa inyo, no, yung sidings. Ito yung mga sidings kasi na ganito. Ayan, ma-brown, may mga dumi-dumi, diba? Ayan yung mga dumi-dumi. So i-detail natin gamit yung ating foam cleaner. Tapos itong mga sidings na ganito, yan, napunasan ko na kagabi yan. Ayan yung ating fuel consumption, 9.5 kilometers. Ang ating Odo is 105,000. Hindi ko na masyadong nilagyan ng gas kasi hindi naman natin araw-araw gagamitin to. At napakadali guys gamitin. Ayan, yung mga panel, malinis na yan.
hinagod natin kagabi. Yung ceiling pala, hindi ko na nahagod, no? Tapos upuan, yan mga upuan. Mga mancha-mancha. So, papaayos natin yan, lilinisin natin yan. So, ito yung mga iba-vlog natin. Ito, malamig naman yung aircon. Naka 26 ako. Fan mode 1. Okay naman siya, hindi naman siya mainit. Kahit hindi tinted, hindi siya tinted eh. Rear window lang tayo. So yung mga singit-singit hindi ko pa napunasan kasi gabi na, hindi ko makita, madilim. Hindi ko makita yung mga pupunasan natin. Pero yung all in all, yung mga pwede nating linisin ay nalinis naman natin, guys. So beige ang interior nito with wood panel na design. Yan ang Corolla Altis 2011. Tining naman siyang tumakbo at wala naman tayong maririnig na ingay. Alright, so mamaya na lang ulit guys, na sobrang traffic. So ayan guys, nandito na tayo sa school kaya lang unfortunately ayan umulan. Nandito tayo sa sasakyan natin dahil may mga kotseng naharangan ako. So ayoko naman na makaharang sa parking nila pag aalis na sila. Kaya binabantayan ko yung mga naharangan ko. And also nagbabantay ako ng sakyan aalis para doon naman ako papasok sa slot kung saan sila lalabas So ayoko kasi na nakakaabala ako sa mga kasama ko dito sa school. Ayan, kunyari, ito, paparada nga ako ng ganito, nakaharang ako. And then, nakakaharang ako dito sa kotse. Pag kailangan niya umalis, di siya makaalis. So hahanapin pa ako. So better na lang na ako yung maghintay kung lalabas sila at kung meron ako mapopwestohan na ibang space. So ayun nga guys, kagaya na nasabi ko kanina, dito muna tayo sa loob dahil naulan naman eh. So eto, nalinis ko na, makikita nyo makintab na yan. Ito lang fabric, ayan, madumi-dumi yung mga itim. So gagamitan natin ng foam cleaner, hindi lang natin magagamitan ngayon kasi nga umuulan. Tapos itong mga panel niya na makintab na, maayos na, malinis na. Then upuan. Malinis pa naman yung upuan, kaya lang meron ako mga nakikita mga mancha-mancha. Alam nyo naman ako nakikita na may mga maitim-itim. Ceiling, malinis naman yung ceiling niya. Pero lilinisan na rin natin. So malinis naman siya. Yun lang baba. Yan, yung mga carpet, medyo madumi-dumi. Kaya gagawa natin ng paraan para malinis. At yung mga sidings, yan, malinis na naman eh. Napurasan ko na kagabi ng Microtex. So hindi nga lang siya pulidong-pulido dahil nga gabi at madilim. So yun lang mapupunasan natin ang nating na punasan. Ito ang huling to, ayan, madumi. Bago natin linisan yan. So yun, magpapatila-tila lang din tayo ng ulan bago ko yung paikot doon sa labas. Mababasa kasi tayo eh. At kanina, labasan ng mga estudyante kaya hindi naman ako makaporma ng vlog, dahil medyo alam nyo naman mahihain tayo eh. So hintay lang tayo ng mga ilang minuto, siguro titila naman yung ulan. So ayun guys, nakapark na rin tayo dahil lumalis si Con. Dito nakapark si Maricon yung kamag-anak namin na teacher na nandito at taga Dasma. So tamang-tama, pauwi na siya. Kaya ako naman yung nakapag-park dun sa pwesto. So usually palitan na kami ng pwesto kahit yung crosswind ko yung ginagamit ko. So yeah, dito tayo nakapark. Usually pagka crosswind ng gamit ko, yun, sinisingit ko siya dito. Ayan, pinapagkasya natin yan dyan. Papasok natin dito tapos sa gitna nung puno. So guys, papakita ko sa inyo yung nabangga. So ayan, nabangga yan. Na pinturahan na tapos napalitan na natin ng headlight. Tapos yung bumper, pininturahan din na maganda, maayos. So wala na yung putok dito. Iputok yan dyan eh. And then, ayun, hindi linis natin kanina. Yun nga lang umulan. So palibot ko kayo, ayan. Okay, malinis na. Wala na yung mga itim-itim. Medyo natanggal na. Ayan. So maputi na siya. Wala na yung dungis. So yun guys, yan lang ang share ko sa inyo ngayon at medyo umuulan na nga, kailangan na natin pumunta ng room natin. So guys, wala akong klase ngayon kaya try natin na gamitin tong multipurpose foam cleaner na nabili natin sa Mr. DIY Ayan, strong effect, deep cleaning, leather, fabric, carpets, vinyl. 650 ml, ang bili lang natin dito is 105 pesos. So try natin guys kung effective tong foam cleaner na to dito. Try muna natin dito sa sidings natin. Ito. Ayan, meron siyang dirt dyan. Try natin. Okay. Then, kuha tayo nitong basahan. So, may kasama pala siya guys na ito, yung scrub. Try natin.
effective naman siya guys, no? Siguro kailangan lang scrub natin ng maayos. Hindi ko alam kung effective tong scrub, pero try na rin natin. Yan. Kahit pa paano naman, nakakalinis. Try pa natin ng isa pa. And mabango naman siya guys, mabango. Pati sa plastic natatanggal din yung mga itim-itim, no? Kailangan mo lang talagang tiyagain na scrub siya. Dito sa sidings, nawala yung itim na marks doon sa lining. So mukha namang effective, oh. Nawala yung itim dito. Diba kanina may itim dito eh. Yan, tsaka dito sa gilid. So wala na siya. So try natin sa kabila. Ayan, yung mga ganyan guys, so mga bakat-bakat, nawala na yung mancha-mancha niya. Medyo mahirap lang kasi nababasa ng todo pag nilagyan natin ng foam. So damay na rin natin itong ibang part. Medyo makintab kasi siya pag nilagyan. Mawala na rin yung mga itim, the dirt. So magagawa na lang ako ng video nito ng full detailing natin, no? Nagamit yung foam cleaner some other time. So sa ngayon, ito lang muna yung share ko sa inyo at yung tungkol sa sasakyan natin. So yun guys, update tayo, no? Ang ating fuel consumption is 10.7, no? Ayan, 10.4 dito pero nung pauwi kasi ako 10.7. Yun yung biyahe natin from Dasmariñas to 13. So yun lang guys, medyo malakas-lakas pa rin sa gas compared dun sa ating crosswind. Yun nga lang, dahil automatic siya ay iba ang convenience sa papatakbo, ano, tsaka sa pagdadrive. Talagang kahit traffic magaan siyang i-drive, no. Yun nga lang, fuel consumption wise, maganda pa rin yung crosswind natin compared dito sa Altis para sa akin. Alright, so yun lang po muna sa araw na ito guys, at sana po ay antabayanan nyo pa rin yung ating mga magiging vlog regarding dito sa Altis natin. Alright, so sana po ay may nabag na naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero lang physical shop. See you in my next videos. Bye bye!